Bukas pa raw po inaasahang babalik sa normal ang trapiko sa North Luzon Expressway ayon sa MMDA. Isa sa mga hindi inaasahang problema sa trapiko ay ang pagparada ng ilang pribadong mga sasakyan sa mismong expressway, mga kapuso. Kaya naman ito ay talagang inaayos ng MMDA, ng kanilang mga traffic enforcer at ng kanilang mga security personnel. At mula sa Marilao, Bulacan, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Maris, tinatayang nasa 1.2 milyong miyembro ng kapatiran ang dumagsa sa Philippine Arena simula pa kahapon hanggang sa mga sandaling ito. Kaya buhol-buhol na traffic yung dinanas ng marami sa mga motorista, lalo na yung mga dumaraan sa North Luzon Expressway. Mangyari kasi, Maris, yung unang pulisiya na dapat yung mga bus na nag-U-turn mula dyan sa bahagi ng Mindanao Avenue at magbababa lamang ng mga pasahero sa bahagi ng Philippine Arena, hindi nasunod yung 30 minutes na loading and unloading time, sapagkat may ilan nga dun sa mga miyembro ng kapatiran na sumakay ng mga jeep, na sumakay ng mga AUV at ng iba pang mga pribadong sasakyan, ang pinili na pumarada dun sa gilid ng lane. Kaya kung mapapansin niyo yung bahagi ng NLEX, halos dadalawang lane yung nadaraanan sa northbound. Minsan iisa nga dahil yung iba sa mga miyembro ay naglalakad na lamang para makasakay ng kanilang mga bus. Kaya ang ginawa naman ng MMDA, katuwang ang pamunuan ng NLEX, ay binuksan yung zipper lane kanina mula sa bahagi ng Marilao at magtatapos yan hanggang sa Tabang. Kaya dun sa mga kapuso natin na hindi naman po papunta ng Philippine Arena, pwede niyong gamitin yung zipper lane na yan. North at southbound direction po yan. Pero ang tagus na ho ninyo ay sa Tabang exit. Ngayon, ang ginagawa ng MMDA ay patuloy na inaayos itong mga sasakyan na nakahambarang sa bahagi ng North Luzon Expressway kasi dapat sinusunod yung 30 minutes na loading and unloading time at saka paparada dun sa mga designated parking areas sa loob ng 13 bayan dito sa probinsya ng Bulacan. Kanina, Maris, sa command center dito naman sa bahagi ng Marilao ay nagtungo rin si Bulacan Governor Willie Alvarado at ininspeksyon na rin yung sitwasyon. Kanina umabot din sa nasa 140 yung medical related incidents na naitala sa buong simula pa kahapon. Kabilang na dyan, Maris, yung nakaranas ng alta presyon, yung pagkahilo dahil sa init ng panahon at syempre yung dami ng tao at meron pang napaanak kagabi. Kaya ngayon ay patuloy pa rin na nakabantay yung Public Safety Legion ng MMDA. May mga nakastandby na ambulance. Ang kaso, yung mga papalabas po ng mga exit, halimbawa yung Marilao, yung May Kawayan, Pawi, asahan ho ninyo talaga na napakabagal ng daloy ng mga sasakyan dyan. Pero pagkalabas nyo yan at kung makakatawid kayo hanggang sa zipper lane, ay medyo maluwag na yung inyong dadanasin na traffic. Inaasahan na hanggang bukas pa, Maris, babalik sa normal ang sitwasyon ng trapiko sa NLEX, lalo pat meron pa rin mga nakaschedule na aktibidad sa Philippine Arena. Maris. Steve, kanina nung pumasok tayo dito sa Ciudad de Victoria, dito sa may Philippine Arena, no, nakita nga natin na nasaksihan natin yung mga 3 to 4 lanes na pinaradahan ng mga sasakyan na yan. Hanggang ngayon ba, ganyan pa rin ang sitwasyon? Kasi kanina, nung pagkatapos ng pagsamba pa lang, may mga ilang nagsiuwian na. Meron ng ilang mga nagsisiuwian. Katunayan, Maris, alam mo yung traffic tumukod mula Marilao hanggang Tabang. Yung binabanggit mo na mahabang pila ng mga bus, yung iba kasi naglalakad na. So ang ginagawa ngayon, yung iba pinapakiusapan na sila na pagkasakay, makalis na kaagad yung mga sasakyan para medyo lumuwag. Ang kaso, napakarami pa rin kasi natitira mga tao at meron pang mga aktibidad na gagawin sa Philippine Arena. Kaya yung mga umaalis, napapalitan naman ng mga paparating na dadalo sa ilang pang mga activities dyan. Alright, hanggang anong oras yung bukas, yung counterflow o yung sinasabi mong zipper lane na maaaring madaanan? Wala silang binanggit na definite na oras, Maris, pero hanggat mabigat ang daloy ng trapiko at hanggat marami yung mga sasakyan sa bahagi ng northbound direction, ay bukas yung zipper lane yan. Kanina ang plano nga ay extend hanggang sa portion ng May Kawayan, yung pagbubukas ng zipper lane, dahil handa doon kanina yung pagbara ng ilan dun sa mga sasakyan. Pero tatansahin pa daw yan ng pamunuan ng NLEX at ng MMDA at magsasagawa ulit sila ng assessment maya-mayang hapon kung kakailanganin pang magbukas ng karagdagan ng zipper lane, Maris. Steve, yung binalita mo ba na 140 medical cases, halos lahat ba sa kanila ay maayos na ang sitwasyon ngayon? Yung pagkahilo at presyon o nananatili pa rin sila sa mga tent para makapagpahinga? Yung iba, Maris, nakapagpahinga na, yung iba nakauwi na. Yung karamihan naman sa kanila talaga namang yung siksikan lang idinaing Tapos yung iba nalipasan ng gutom dahil maagang pumunta sa Philippine Arena. Pero marami sa kanila ang nakauwi na at marami yung nakapagpagaling na. Yung mga nakaranas ng alta presyon kasi yung mga hindi nakakain ng maayos,
yung iba sa kanila ay talagang nasiksik at imaginein mo na lang yung napakahabang lalakarin nila para lang makarating sa Philippine Arena. Pero marami lang sa kanila binanggit naman, Maris, na worth it dahil syempre minsan lang naman daw ang selebrasyon ng 100 taon ng Iglesia ni Cristo, Maris. Tama yan. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.